Bistado ang umunoy pagpapanggap ng isang lalaki bilang abogado na ipinagmamalaki pang may koneksyon daw siya sa mga ahensya ng gobyerno. Ang suspect nakatangay ng mahigit kalahating milyong piso sa isa niyang kliyente. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Walang kaalam-alam ang suspect na ang meeting pala na ito na pinatawag ng isa sa kanyang mga complainant sa isang coffee shop, patibong pala ng mga pulis para siya'y madakip. Karapatan po kayong manahimik, karapatan po kayong nawalan bigo. Inaresto ang lalaking ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa at usurpation of authority. Ayon sa San Juan Police, inireklamo ang suspect na nagpapanggap daw na abogado at nagpipresentang makakatulong sa mga problemang legal ng kanyang mabibiktima. Noong 2019 po ay nagkaroon to ng kaso sa Santa Maria, Bulacan. At noong 2024 po ay nagkaroon din po ng same case pero po sa Pasay City naman. Meron pong kaso, dismiss na. Anong masasabi niyo? Talagang involved ba kayo rito? Ginagawa niyo yung ganitong racket? Hindi po. Eh ano yun? Ba't kayo kinakasuhan? Anong totoo rito? No comment na muna po ako. Isa si alias Sheila sa mga nagdemanda sa suspect matapos daw nitong tangayin ang higit sa 600,000 pesos niyang savings. Maayos ang bihis, nakabarong. Talagang tindig pong abogado. Sabi niya matutulungan po daw niya ako. Problema sa lupa ang inilapit daw ng biktima sa suspect na nagyabang na raw agad na may koneksyon siya sa mga ahensya ng gobyerno. Pero mula 2022 ng kanya itong makatransaksyon hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Na-depress po, tsaka yun. Siyempre, alam niyo naman po kung paano kumita ng pera. Sana wag masyadong agad nagtitiwala. Mahirap po. Masakit. Kayo ba'y abogado talaga? Graduate lang po. Meron mo kayong lisensya para mag-practice po? Wala po. Ba't yung ginagawa nyo? Tulong lang, nilapit lang po, tulong. Paalala ng pulisya sa publiko, lalo doon sa mga makikipagtransaksyon sa mga abogado. Verifikahin po ng maayos ang identity po at ang background po ng ating mga kausap. Huwag po tayo basta maniniwala sa kanila at hingin po natin yung credentials nila kung sila'y totoong mga professional. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Matagal na paghihintay sa bus ang puna ng ilan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Martes Santo. Pero tiniyak ng PITX na regular ang dating ng mga bus. Handa kaya sila sa mga walk-in na pasahero? Alamin natin sa live na pagtutok ni Marie Umali. Marie. Vicky, ngayong Martes Santo ay nadagdagan pa yung bilang ng mga pasahero na dumagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Aabot na raw ito sa halos 200,000 na bahagi ng tinatawag na Holy Week Exodus. Biyaheng daet Camarines Norte si Girlie Paharin at sabik ng makapiling ang 4 na taong gulang na anak na naroroon. Tinapos lang niya ang school graduation nila at nagmamadaling maghanap ng tiket pa uwi. Sobrang hirap po, ano na rin po ako sa pinsan ko po para magtingin po dito ng booking po dito sa PETEX po, pero nagtry po ako through online po. Kasama naman ang magkakapatid na ito ang kanilang alagang aso na Patabako Albay. Hindi namin pwedeng iwan to pamilya na po namin to Nagpo-prosesyon, sumasama kami sa prosesyon ng mga santo. Maliligo sa dagat, yung mga outing-outing. Kabilang sa mga puna ng ilang pasahero ang matagal na paghihintay. Alas 2 daw mag-alas 2 na, wala pa yung Sabik talaga, Kasi nag-graduate kahapon yung anak ko Nag-graduation kahapon, hindi ako nakauwi. Gusto matulog, hindi ka naman makatulog. Ito, marami akong sakit, nainom ako ng gamot. Rheuma. Yun lang. Tsaka high blood. Pero kada 30 minutos naman may dumarating na bus ayon sa pamunuan ng PITX. Ngayong Martes Santo, inaasahang aabot sa halos 200,000 ang mga pasahero rito sa PITX. Bagaman may ilang bus lines na fully booked na mula April 12 hanggang 18, sabi ng PITX marami pa ring bus na pwedeng masakyan. Ina-expect po natin dahil maraming pupunta sa terminal na mag-walk-in, nagdagdag po tayo ng extra trips and then syempre meron po tayong mga
kinuhang special permits from LTFRB. May mga random inspection ng mga otoridad para masigurong nasa kondisyon ng tsuper at pati ang kanilang minamanehong bus. At may mga police assistance desk. Vicky, bukas, Miyerkules Santo, inaasahan yung bulto ng mga pasahero rito sa PITX na posible raw umabot hanggang mahigit 200,000. At tuloy-tuloy naman daw ang operasyon dito sa PITX kahit na sa mga holidays sa Huwebes at Biyernes Santo hanggang sa Linggo ng muling pagkabuhay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Dahil sa paggamit ng hindi katanggap-tanggap na bansag o racial slur sa mga Indian national, pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang mayoral candidate sa Pasay City. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ibinahagi ng Commission on Elections o COMELEC sa media ang videong ito ni Councilor Edita Manguera habang nangangampanya sa Pasay City. Tanggalin na natin ang para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay City. Sabi ng show cause order na inisyu ng COMELEC kay Manguera, posibleng nilabag niya ang resolusyon ng COMELEC na nagbabawal sa racial discrimination. Binigyan ng COMELEC ng 3 araw ang konsehal para magpaliwanag. Sabi ni Manguera na tumatakbong mayor ng Pasay City, bukas siya maglalabas ng pahayag. Inilagay naman sa ilalim ng COMELEC control ang buluan Maguindanao del Sur dahil sa serye ng shooting incident at karahasan doon. Ayon sa COMELEC, nangangahulugan ito na madaragdagan ang security forces sa lugar. Pinag-aaralan pa ng COMELEC kung kailangang isailalim din sa COMELEC control ang local government. Talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa buluan Maguindanao. May mga ganun na pinagbibintangan na yung private armed groups at yan, umiikot-ikot at siya nag-aasik ng lagim dyan. Pero maliban dyan, syempre hindi rin natin madidiscount yung posibilidad na meron din na ibang grupo na nagtitake advantage nitong mga ganitong klase na sitwasyon. So ang sa amin, gusto namin na mas mapigilan kaagad dyan sa paglalagay na sa COMELEC control. Inilahad din ni Garcia na dahil sa mga karahasan sa iba't ibang panig ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, inirekomenda ng isang COMELEC committee na alisin sa pwesto sina Regional Director Romeo Macapaz, Maguindanao del Norte Provincial Director Colonel Eleuterio Ricardo Jr. at Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Ryan Bobby Paloma. Ayon sa COMELEC, dahil umano yan sa patuloy nilang kabigo ang aksyonan agad ang security detail request ng mga COMELEC personnel. Kabilang ang para sa pumanaw na election officer na si Maceda Abu. Humiling din daw ang COMELEC ng threat assessment sa election officials noong December 2024 pero hanggang ngayon wala pang report. Bilang pagrespeto sa Philippine National Police bilang isang organisasyon, ayaw po nating ipuwersa yung sarili namin at titingnan na namin kung ano magiging aksyon po ng PNP. Iko-convey ng komisyon yung mismong sentimiento nito bilang sentimiento ng komisyon as adopting the sentiment of the committee. Hiningan namin ang pahayag ang PNP, ganon din sina Macapas, Ricardo at Paloma pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 4 na oras nagtagal ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOX, halos 2,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan. Dahil dito, muling nakaranas ng ashfall sa ilang barangay sa Bago at La Carlota City sa Negros Occidental. Base sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, umabot sa halos 1 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Apektado ang mahigit 2,000 mga hayop na wala nang makain, kaya ililikas na rin. Babala ng PHIVOX, maging alerto dahil sa posibleng magkaroon ng explosive eruption ng bulkan na may kasamang lava flow. Hinarang at muntik nang mabangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Cabra sa may bahagi ng Zambales. Isa namang Chinese research vessel na labas-pasok sa may Batanes ang binabantayan ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Mahigit 130 nautical miles lang ang layo ng CCG-21612 sa Zambales nang binilisan ng barko ng China ang andar nito at harangan ng BRP Cabra. You do not possess an illegal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol. China has indisputable sovereignty over the Hawaiian Islands and its adjacent waters. Mapanganib na galaw ito ayon sa Philippine Coast Guard. Mabuti na lang nakaiwas ang kanilang barko. They really intend to ram and collide with the Philippine Coast Guard vessel. And again, because of the seamanship skills ng ating commanding officer, who is a female officer, at ng kanyang mga crew, we were able to prevent the China Coast Guard from directly ramming our Coast Guard vessel. Tumanggi ang PCG na idetalya ang mga susunod nitong hakbang, pero naniniwala itong hindi na palalalain ng China ang tensyon. The moment that they elevate the tension, it might get the attention of the international community. So, ma-disrupt yung plano nilang normalization of illegal patrol. Minomonitor din ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na Zhongshan Dashu na labas-masok sa ating exclusive economic zone sa Batanes. It entered the exclusive economic zone of our country last April 2. And then since April 3, they came up with this reverse D navigation path. Out of more than 10 times that we conducted radio challenge, the Chinese research vessel never responded. Hindi pa matiyak kung ano ang partikular na nire-research ng naturang barko, pero malinaw na may paglabag ito ayon sa Coast Guard. What they're doing is in violation of UNCLOS because the Chinese government do not have the right to conduct marine scientific research over our own exclusive economic zone. Ayon sa Philippine Coast Guard, bahala na ang Department of Foreign Affairs kung magsasampa ito ng diplomatic protest at Department of Justice kung may mga kakasuhan kaugnay ng mga nabanggit na insidente. They are indeed trying to normalize everything here in our maritime zones. They're trying to do these things under the cover of legality. Our Coast Guard is doing very well by counter-challenging them. Ikinatuwa naman ng ilang opisyal ng pamahalaan ang paggamit ng Google Maps ng katagang West Philippine Sea. May iba pa raw na mga pribadong kumpanya na gumagamit na rin ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Git naman ng China, matagal nang kinikilala ang pangalang South China Sea ng international community at international organizations tulad ng United Nations. Nananatili pa rin namang yan ang label ng Google Maps sa dagat sa kanluran ng Pilipinas na hindi sakop ng EEZ ng Pilipinas. Mula sa makapigil hiningang ganda ng kalikasan hanggang sa mayamang kasaysayan, merong pagmamalaki ang bayan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte. At kabilang sa mahalagang piraso roon ng nakaraan, ang naging pamumuhay ng pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal. Tara na't makbalik bayan sa pagtutok ni Mav Gonzalez. White Sand Beach at waterfalls at only supply ng sariwang pagkain. Ito ang malaparaisong Dapitan. Hindi yung sa Maynila ha, kundi ang tabing dagat na syudad sa Zamboanga del Norte. Hitik sa kasaysayan, lalo't dito ipinatapon ang pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal bago siya namatay. Mahigit isang oras na flight mula sa Maynila ang Dapitan. Gabi noong July 17, 1892, dumating dito sa mismong lugar na ito si Rizal. Madilim na noon, halos wala ka nang makita sa lugar na to. Pero hindi niya alam na yung pala yung pagsisimula ng 4 na taon ng makulay na pamumuhay niya rito sa Dapitan. He helped shape the characters and traits of the Dapitanons. Siya talaga yung tinitingala ng mga tao dito. Sa plaza makikita ang relief map of Mindanao. Marahil isa sa mga pinakanakamamangha pero hindi napapansing gawa ni Rizal. Kung makikita niyo yung relief map,
hindi siya pantay-pantay kasi gusto niyang ipakita yung terrain ng Mindanao na may mga bundok, merong flatland. So meron daw mga bato sa ilalim nito, tapos nilagyan na lang ng lupa para magkaroon nga nung differences in height. Tapos gumamit sila ng rattan sticks para sukatin daw yung scale ng Mindanao. Katapat ng plaza ang St. James the Greater Parish na itinayo noong pang 1871. Ito yung mismong pwesto kung saan daw tumatayo si Rizal tuwing magsisimba siya nung nandito siya sa Dapitan. Kasi kung maalala ninyo, di ba yung mga fraile sinasabi na hindi maka-Diyos, anti-government, yung mga sinusulat niya. Kaya para hindi siya makita nung fraile na nag-hold ng mass, dito na lang siya tatayo sa likod. Break muna sa pamamasyal para magluto ng sikat na sabaw rito, ang basuoy. It means na fresh talaga yung meat at ito rin yung pinaka-special dito sa amin. Ito yung main ingredients kasi ng basuoy, may fresh blood. Pwede. Parang sinigang-esque na parang mas maraming nangyayari. Maraming nangyayari. Parang mix of flavors. Hindi rin dapat palampasin ang ibang putahing may tatak dapitan. Ito raw tinola, ang isa sa mga pinaka-paboritong dishes ni Rizal. Wow, ang daming greens. Ang saya. Very light soup. Parang kahit summer makakain mo siya. Sunod nating papasyalan ang Rizal Shrine. Binili ni Rizal itong 16-hectare property na ito nung dito pa siya nakatira. Ngayon, nasa pangangalaga na ito ng gobyerno, pero sa loob makikita pa rin natin yung munting mundo na ginawa ni Rizal para sa sarili niya at sa komunidad nung nandito pa siya. By September, he jointly bought a lottery ticket with Captain Carnicero and Francisco Eguelior, Spanish resident of Dipolog. And luckily, they won the second prize of the lottery in the amount of 20,000 pesos. Ito pa yung structure ng bahay niya talaga or bago na po ito? All of the houses you can see dito sa loob ng shrine, mga replica na lang sa mga houses. Pero yung mga materials na ginagamit natin ngayon is almost the same as the materials Rizal used when this was constructed. So this is the only bedroom sa house niya. Diyan ang kaniyang bridge papuntang ng kaniyang kubeta. Nakahiwalay yung banyo. Ang cute naman nito. Naitabi pa ang ilang orihinal na gamit ni Rizal dito. May mga damit, blackboard at address cards. Yan ang kaniyang mga gamit pang opera sa mata. Imagine. Wow! Alam nyo rin bang may ginawang board game si Rizal? Ito yung game na ginawa ni Rizal, yung Sibila Kumana, na kaya daw i-predict yung future. Pilitan isang tanong. Okay, syempre, ang magandang tanong, will I be happily married? You have to spin that. 6. Oh my God, how do you expect the two of you to be happy with each other when you are contented only by yourself? Oh no! Dito rin tinuruan ni Rizal ang 24 niyang estudyante. Kasama sa itinuro niya ang national sport natin na arnis. Yung pinaka-motivation namin yung makahikayat kami ng mga bata, parang si Dr. Jose Rizal noon, na hindi siya taga rito, pero nangihikayat siya ng mga bata para mag-aral ng sariling atin, yung Filipino martial arts. Ang technique dito, ma'am, ma-distribute mo yung weight mo dito sa dulo ng stick. Para mo lang siyang ihuhulog. Paano po gawin yun? Yan nga. Dahan-dahan lang, ma'am. 2, 3, 4. Nako. Baka pagbalik nito niyo, ma'am, may mabubukulan. Kaya wag kayo, ayos-ayos kayo ha, pag ako kausap niyo ha. 2, 3. Last stop natin ang Lover's Rock, kung saan madalas mag-date noon sina Rizal at Josephine Bracken. Ma'am, bakit nga po hindi sila ikasal? Si Rizal, nang nandun sa Europe, naging Mason siya. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw ikasal. Dito na lang daw sila nagkasal-kasalan. Tuwing hapon, dito umuupo si Rizal para magmuni-muni, magsulat, kasi maganda yung sunset at yung view galing dito. Nakakatuwa lang isipin na dun sa dapat isa sa mga pinakamadilim, pinakamahirap na yugto ng buhay niya, yung exile niya dito sa Dapitan, yung pa yung isa sa naging pinaka-productive. At dito sa mismong batong ito,
Nalaman ni Rizal kung paano maging masaya, paano maging kontento dahil nakasama niya yung pagmamahal na hindi siya iniwan hanggang sa katapusan. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Mav Gonzalez, para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyala. Nakatutok, 24 oras.